andyan na po, andyan na. Panay ang ano eh, panay chit-chit eh. Panay ang chit-chit. Wala tayong mga... basta wala ka pa, talagang chit-chit na ka na. Anong wala pa ako? Kahit wala pa ako, Chit-chit yan. Okay, 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito na po ang ating palatuntunang Senyor Balita. At Senyor Ray Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika hanggang alauna tayo ng hapon sa paghatid namin sa inyo ng tuloy-tuloy at walang humpay na mga pangunahin nating mga balita ngayong araw na ito ng Friday! Ay, Martes. Kahapon Lunes, ano? Wala po si Senyor pero sabi ko nga, medyo lang, meron pong hindi may iwasan lakad. Ay, Ganun na ba? mapalata. May lakad po na hindi may iwasan. Kaya ngayon ay nandito na ulit at para po magandit sa inyo ng mga balita. Kasama namin ang bumubuo ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Ganun din po ang reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV ngayong araw na ito ng Martes. Ito na po ang ating palatuntunan, Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga balita. Yung sigil po ng Meralco na kinapanayam natin nung nakarang Biyernes, ngayong buwan, tataas na naman. Ayan ha. Kaya senyora, medyo itong ayaw nyo ng pagmamahal. Na ito ang sa lahat ng pagmamahal, ayaw na ayaw ng aking senyora. Gusto niya pagmumura ang dapat dito. Dito, sa mga pagdating sa Meralco. Okay, buti nilinaw mo. Saka sa gasolina, ang gusto niya pagmumura ang Good. halaga. Hindi yung pagmamahal. Ayaw niya. Okay. Iyan po lamang ang isa sa mga pangunay nating mga balita at special session para sa hirit na emergency powers ni Pangulong Marcos, posible pong isagawa ng Kongreso. Senyor Balita! Ayaw na ayaw mo. Ano? Mga oil companies Aray. na nag-hoard ng kanilang produkto sa gitna po ng krisis, ayan, kakalusin na rin ng DOE. Sapat na supply hanggang Abril. Ayan na po. Hanggang Abril, kailan lang yan? Ilang tulog lang yan? Abril na, di ba? Tiniyak po ni Secretary Garin. Kamusta po yung Mayo? Abril, Hunyo. Kasi ilang tulog lang, Abril na eh. Paano yung Mayo? Hunyo. Opo, kulang-kulang pa. Medyo kung sinabi hanggang Disyembre, medyo okay lang ako. Kampante ako. Pero yung Abril, ilang tulog na lang eh. Marso na kasi ngayon eh. Konting ikot-ikot sa kama, gising ka na ng Abril. Abril na. Kaya nga paano po yan. Okay, yan po ang ilan sa mga pangunahin natin mga balita. Senyor Balita! At siyempre, Pangulong Marcos, malamig pa rin sa panawagan o sa panawagang umanib muli ang Pilipinas sa ICC. Malamig ha? Malamig ha? Okay. Senyor Balita! At panukalang bubuwag sa travel tax. Naku, lusot na. Ay, salamat. Salamat. Pero kaya lang, wala naman kami pambiyahe dahil kasi taso ng gasolina. Lulusot na sa committee level, dyan po sa Kamara. Senyor Balita! Siyempre, bago po namin ihatid sa inyo ang mga pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes, bago po namin ihatid sa inyo ang mga detalye niyan, siyempre, ihatid muna natin sa inyo ang whether you like it or not. Wala ko kayong magagawa rito. Whether you like it or not, siyempre, ang lagay ng ating weather, ang lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Martes at ihatid yan sa atin ng ating El Bonito, Daryl Justin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali sa mga nakapila pa rin sa gas station. Alam mo na, ay, mayroon nang ginagawa sa ibang lugar. Sa Tarlac, may nag-report sa akin. Okay. Yung gasolina, hindi na sila pumapayag ng full tank. Hindi na. Bakit sa inyo? Yung gasolinahan, siyempre. Yung gasolinahan. Akala yung gasolinahan, Okay. na sinabi nung full tank po, wala ho, hindi ho kami pwede mag-full tank. Alalay lang. Ayaw ng gasolinahan. Okay. Kamusta ka naman? Profiteering pa more. Hindi kasi ako, nauna na ako, nagpa-full tank na ako nung weekend. Ngayon. Inunahan ko na. Tapos, ang ginawa mo, andar-andar lang, konti-konti lang. Pitik-pitik lang. Parang, makakarating ko ako sa kinaroroonan ko. Kung pitik-pitik na ilakad ng sasakyan. Ay, nako. Hirap. Senyor, unahin ko na to, ha? Sige. Ito kasi lagi mo nababanggit. Babanggitin, hindi ko nabanggit to kanina eh. Tapos na
Ang alin? La Nina. Parang di mo rin naman naramdaman, di ba? Sige, oh. Naglanin niya ba? La Nina. Puro init ang nararamdaman ko. Inanunsyo ng Pag-asa ang pagtatapos ng maiksing panahon ng La Nina. May naramdaman pa kayong malakas na ulan? Wala eh. Sa Mindanao, actually, senyor, ang Mindanao malapit lang yung kasi Mindanao at nakadama. Visayas. Tayo Sila hindi. talaga. Wala Tayo pang hindi. bumaha dito eh. Alam mo, at kahit pa paano, masaya ako kasi malamig ang simoy ng hangin. Ayun, yun ang lang, importante. yun lang. Oo. Oo. Ngayon, neutral tayo. Oo, Back neutral. to square one, ika nga. Ayan. Hindi, walang nalinya. Walang La Nina. Ayan, El Nino. Ang El Nino, inaasahan na maaaring madeklara, Na yun. Yun ang matindi. maaaring sa Hunyo. Aha. Ayan, Hunyo, Hulyo, Hulyo. Agosto. Hindi na ama. Hindi na. Kaya Hanggang doon hanggang lang. Agosto lang kinanta ko. Okay, ulit ka na rin. Hunyo, Hulyo, Agosto. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang, Ay, ha? gusto ko yan. Bagay yan. Bago yan naman, Gusto ko yan, ha? Ayun, kaya yun yung inunanan natin. Inanunsyo Okay. ng Pag-asa na terminated na yung maiksi at di mo naramdamang La Nina Oo. kahapon. Parang wala lang. Pero at least kahit pa paano sa inyo, okay na rin Yung yun. bagay, sa Okay bagay. na rin Okay na naman yun. yun. Kesa naman yung matitinding mga baka. At saka marami- matitinding mga Hindi. bugso ng hangin. Ang tindi. Ay, yung hangin na pumalamig yung bugso ng hangin, Oh, tas okay lang amihan. yun. Okay lang yun. Yun, Okay lang oo. yun eh. Kaya Walang problema ma-enjoy yun. ninyo. Pero hindi ko alam na naglaninya pala. Akala mo fake news? Oo. Ay, ito pa. Oo. May isa pa ang good news. Oo. May amihan pa rin. Ayun, maganda yung amihan, Malaki. extended. Eh di lalong magaganda, lalong talaga maganda pumunta sa Baguio. Kaya pala ang daming campaign ngayon sa Baguio na pumunta ho kayo ng Baguio. Eh, dami ngayon. Masarap at Oo. malamig ang klima sa summer capital sa Baguio City. Sa summer capital. Ayan, City of Pines sa Baguio. Umiiral po ang amihan sa malaking bahagi, halos sa buong Luzon, umiiral, senyor, ang amihan. Pero may bad news ako. Ano yung badges Tingnan mo, may bagyo. Oh, Oy, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. walang La Nina, pero may bagyo. Ano ba gusto Ano paiwatig ba sa yan? panahon, no? Ano ba yan? Ah, Talagang may awkward ah. Awkward. Yan ang literal na awkward. Pero may good news pa akong kasama Oh, yan. oh. Hindi papasok ng parya. Ayun, hindi naman makakapasok. Pero yung bundok niya, nagpapaulaw. Tapos, ang pasimula ko, walang La Nina, no? Ang labo mo, Daryl. Yung bagyo po ay nasa layong 1,000. Alam mo ano sabi ng mga tao? Mm. Ano ba talaga? Alam mo, may sagot ako. Ano? Summer season na, maghalo-halo tayo. Yun ang maganda yan. Okay. Tanda mo, ilang kayo dyan? 3? Ayan. O, Ilan tayo? 5 tayo. Ah, di ba? Pabili na ba tayo? Ba kayo? Sagot mo eh. Anyway, sa lagay po ulit ng panahon, balik tayo sa lagay ng panahon, hindi sa lagay ng halo-halo ni Senyor. Yung bagyo ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, nasa layong 1,305 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Inaasahang ang direksyon nito ay hilaga-hilagang silangan o north-northeast sa bilis sa 10 kilometers per hour. Mababa po ang tsansa na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya kahit bagyo yan, Senyor, hindi pa yan si Kaloy. Okay. Wala pa si Kaloy, ha? Hindi pa natin inaasahan si Kaloy for now. Sa susunod na 3 araw... So may pangalan na ha? Wala. Yung susunod, kung meron. Kung meron, Oh, pero pero- kaso nasa labas pa. Oo. At, Nagpaplano pumasok yan? hindi, bumalabs to. Malabo. Bumalabs to. Yun naman pala eh. Yung sinasabi ko Kung baga sa'yo. tinakot mo lang ako. Oo, patikim. Patikim. Tinakot mo ako. Merong namumud dito, pero hindi tutuloy. Mali. Kung takot, pasindak. Oo, ayan. naninindak Sinisindak ka. mo lang ako. Oo, pero wala, sindak lang talaga. yan. Parang nabahing na naman yung mabay dyan. Metro Manila sa susunod na 3 araw. Bukas, asahan natin na halong init at ulan. Pero senyor, sa Thursday at Friday, maganda at maaliwalas ang panahon. Yan, masarap maghalo-halo. Bukod sa masarap maghalo-halo, masarap bumiyahe. Yun. Di ba, yun yung bago sabi niya, pag biyahe, ganun. 22 hanggang 32 degrees ang agwat at Bukod tuloy. temperatura. Metro Cebu, mainit at maulan o halong init at ulan sa Metro Cebu mula Wednesday hanggang Friday sa 25 to 30 degrees. At sa Metro Davao, sa Miyerkules, kung saan pumapatak na naman ang ulan sa Metro Davao. Patak na naman ang ulan sa bubong ng Tandaan mo, bahay. walang La Nina. Ay, nakalimutan ko. Pare, may kasama yung malalakas na kulog at kidlat. Dahil sa bagyo, pero buntot ng bagyo, pero walang La Nina.
mga Parang ano flood Parang control. flood. Walang flood. May flood. May flood pero walang control. Manong buhay to. Huwebes at Biyernes, magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Davao. Okay. Magpaparamdam lang ng isang araw yan para kaya pasindak na naman. 24 hanggang 32 degrees ang agwat ng temperatura. O siya, sunrise sunset tayo. Tumilaok po ang manok! Kanina alas 6:07 ng umaga, tasahan na paglubog ng araw. Alam mo, pag tumitilawag yung manok na yan, naalala ko yung sabongero na hindi na malabo pa ang kaso hanggang ngayon. Hindi pa natin alam. Yung sabungero na at nawawala. large. At large, na nawawala hanggang ngayon. Hindi pa rin malaman. Tingnan natin kung ano kahinat ng the coming days. Kung may yan. chance pa talaga. Habang wala na. tumitilawag yung manok mo na yan, ha? Lagi ko na ano yan. Pare, huwag mo napatay lang ako kanina pala yung sagot doon. Alas 6 po mamayang gabi ang paglubog ng araw. Ayan. So, ibig sabihin, Alam di mo, pa yung mga nakikita. nakikinig sa atin ng mga kamag-anakan ng mga sabongero, lagi nilang naalala yan pag narinig nila yan. At, Yan. pero sa kanila, nakakalungkot Oo, dahil iba malungkot yung, talaga yan, malungkot iba yung talaga. alaala nila. Ay, Hindi ba siyempre. gandang alaala Hindi mo marinig nila yung sabong. Alam mo, tinan mo, ulitin mo. Ay, sige, Ulitin mo. sige. Yung tilaok pa. Yung tilaok. Ay, tilaok. Yung tilaok nun, Yung narinig sunrise, nila lagi. oo. Ganun. Naku, hawak-hawak pa yan ng mister nila nung dati. Ba, Isipin mo yan. maganda na pagkakamusta Oo. nito para sanay na sana. Yan na muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not. Ako po'y hindi sabongero pero ako si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tawa, naglilingkod ng tawa. Pinakahuli, pinakalitis, pinaka napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! 13 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali at siyempre, tuloy-tuloy na tayo. Arriba! Gusto ko lamang bago tayo magsimula sa detalye ng ating mga balita, meron lang tayong mensahe para po sa ating boss na ang ating yumaong si Boss Edgard Cabangon. You cannot erase the past. You must let it go. You cannot change yesterday. You must learn the lessons. You cannot stop time. You have to abide by its demands. You cannot predict tomorrow. Just allow God to take control. Let love, trust, faith, and hope be the answer to the mysteries of life. Thank God. Thank God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. Condolence po sa lahat ng ating mga iniwan ng mahal sa buhay ng aming chairman. Walang iba kundi ang aming boss pa rin at the same time, Edgard Cabangon. Matagal po kami nagsama niyan. At malungkot man, pero wala ko tayong magawa. That's part of life, sabi nga. 15 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, epektibo na ngayong buwan ang taas singil sa kuryente ng Meralco. At batay po sa abiso ng Meralco, tataas ng 64 centavos ang kada kilowatt hour ng kuryente. Iyan ang ayaw ng senyora ko. Sa mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour, madadagdagan po ng 129 pesos ang kanilang bill. 193 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 per kilowatt hour. 257 pesos sa 400 per kilowatt hour na konsumo at 321 pesos sa 500 per kilowatt hour. Ayon po sa Meralco, ang nasabing bill adjustment ay bunsod po ng pagsipa sa generation at transmission charges.
Senyor Balita! Wala naman magagawa talaga Meralco, no? Dahil nagkaroon ng problema dun sa pagsipa ng generation. Siyempre, lahat mo yan, may mga impact yan lahat. Ayan, kung ano yung magiging, parang domino effect yan. Di ba? 17 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posibleng tumaas ng hanggang 16% ang singil sa kuryente kung, may kung magpapatuloy po ang pagtaas ng presyo ng langis, dulot po ng tensyon sa Middle East. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, kapag nagmahal ang petroleum products, tiyak na maapektuhan din ang presyo ng kuryente kahit hindi ito kasing bilis o kasing laki ng pagtaas sa langis. Ipiniliwanag po ng kalihim na ginagamit pa rin ang ilang produktong petrolyo sa power generation, kaya anumang paggalaw sa pandaigdigang presyo ng langis ay may epekto sa gastos sa produksyon ng kuryente. Tiniyak ni Secretary Garin na nagsagawa na ang kagawaran ng mga simulation at pagsusuri upang makita ang posibleng epekto sa power rates kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Senyor Balita! 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Posible nang magsagawa ng special session ang Senado at Kamara de Representantes para po sa panukalang emergency power sa Pangulo para po isuspindi o ibaba ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon po kay Senate President Vicente Tito Soto III, kung hindi nila ito maipasa hanggang sa susunod na linggo, kung kailan nakatakda na ang Lenten break sa Kongreso. Iginit pa ni Senate President Soto na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, hindi na po maiwasan at talagang mayroon pong pangangailangan na para pagkalooban ng naturang poder si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ituan niya ay para maibsan ang dagdag pahirap sa publiko na patuloy na paghirit ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Tiniyak pa ni Senate President Soto na sisikapin ng Senado na maaproba ng panukalang emergency power sa Pangulo hanggang sa susunod na linggo bago mag-break ang sesyon, pero kung hindi kakayanin, posible na ang pagsasagawa ng special session ng ating Kongreso. Senyor Balita! 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iniyak naman ng Department of Energy na kanilang aksyonan ang hoarding o yung pang-iipit ng supply ng produktong petrolyo sa mga gasolinahan. At kasabay po ito ng ipinatupad na malakihang oil price hike ngayong araw na tumaas ng 17 pesos hanggang 24 pesos ang kada litro ng petrolyo. Ayon po sa DOE, may ulat na may ginagawang hoarding ang ilang gas station na sinasabing out of stock ang produkto at hindi na nagbebenta para may supply sa mga susunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Iginit po ng DOE na Undersecretary Felix William Fuentebella, padadalan din nila ng show cause order ang mga gasolinahan na mapapatunayan ng iipit ng supply. Dahil dito, hinili ni Yusek Fuentebella sa publiko na i-report ang mga kumpanya na sa tingin nila ay nag-hoard ng supply ng langis. Senyor Balita! Tingnan muna natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Posisyon ni Pangulong Marcos sa usapin ng pag-anib muli ng Pilipinas sa ICC hindi magbabago ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert? Nilinaw ng Malacanang na hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute o yung kasunduang nagtatag sa International Criminal Court o ICC. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong ang Pangulo ang nagsabi na hindi pa rin ito magre-rejoin sa ICC. Nang tanungin kung bakit, sinabi ni Castro na iyon lamang ang ipinabot sa kanya ng Pangulo at wala nang ibinigay na dagdag na paliwanag. Lumutang ang panawagan
nangangailangan na ibalik ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa ICC kasabay ng pag-arangkada ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging bahagi ng bansa ang Rome Statute mula 2011 hanggang 2019 matapos kumalas ang bansa sa ilalim po yan ng nakaraang administrasyon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Hindi nagbabago yung stance ng Pangulo. Hindi pa rin po tayo ngayon magre-rejoin sa ICC. Bakit daw po? Ano sabi ni Presidente? Yan lang ang binitawan sa akin na salita ng Pangulo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat Gilbert Perdes mula po sa Palasyo ng Malacanang. Nagatid sa ating orasan 22 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tiniyak ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa hanggang Abril sa harap ng tumitinding tensyon sa Middle East at patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, may mahigit isang buwang stock ng langis ang Pilipinas habang naghahanap ang pamahalaan at mga oil company ng alternatibong mapagkukunan ng supply upang matiyak ang tuloy-tuloy na distribusyon ng fuel sa bansa. Ipiniliwanag ng kalihim na patuloy na pinag-aaralan ng ahensya at ng mga kumpanya ng langis at ang iba pang posibleng sources ng petroleum products sakaling maapektuhan ang kasalukuyang supply chain dahil po sa krisis sa Middle East. Binigyan din ng DOE na mahalagang mapanatili ang sapat na inventaryo ng langis upang maiwasan ang kakulangan sa supply at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa ekonomiya at sa mga consumer. Senyor Balita! May report tayong tatanggapin mula pa rin sa Senado. Ando ng ating kasamang si Celia Ortega Bueno, panukalang magbibigay ng benepisyo at proteksyon sa unpaid care workers, isinusulong ni Senador Legarda. Detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia? Sa pagdiriwang ng National Women's Month, nanawagan Senator Loren Legarda ng mas malakas na suporta sa panukalang batas na magbibigay ng konkretong benepisyo at proteksyon sa mga unpaid care worker. Ito ay ang Senate Bill No. 161 o Unpaid Care Worker Equity and Empowerment Act. Kinikilala ng panukalang ito ang unpaid care work tulad ng pag-aalaga ng mga bata, may sakit, matatanda at persons with disabilities, pati ang pagluluto, paglilinis at iba pang gawaing bahay bilang tunay na trabaho na may ambag sa ekonomiya at maayos na takbo ng pamilya at komunidad. Git ni Legarda, panahon na upang kilalanin ng Pilipinas ang critical na papel at kahalagahan ng mga unpaid care workers sa lipunan sa pamagitan ng matitibay na hakbang upang matukoy at maitaguyod ang kanilang mga karapatan at mapangalagaan ang kanilang dignidad at kapakanan. Ayon kay Legarda, mahalagang panahon ang Women's Month upang bigyan din na hanggang ngayon karamihan na sa unpaid care worker ay ginagampanan ng mga kababaihan. Kaya mahalagaan niyang maisulong ang mga hakbang na magbibigay sa kanila ng mas maayos na akses sa mga serbisyo at oportunidad. Sa ilalim ng panukala, bubuo ang pamahalaan ng comprehensive package of social development and welfare services para sa mga kwalipikadong unpaid care worker at kanilang pamilya. Mangunguna ang DSWD o katuwang iba pang ahensya at mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga serbisyo ay ang livelihood development at skills training, counseling, parent effectiveness services, suporta sa pag-aalaga ng bata at matatanda, critical incident stress debriefing at pansamantalang matutuluyan legal assistance at iba pang tulong para sa mga nangangailangan ng proteksyon. Sa ilalim ng panukala, maaaring makakuha ang mga unpaid care worker ng 20% discount sa piling serbisyo sa transportation, mga restaurant, recreation centers at mga gamot. Bibigyan din sila ng proteksyon laban sa diskriminasyon sa trabaho, suporta para sa flexible work arrangement at karagdagang 3 araw na parental leave bawat taon, bukod pa sa
umiiral na mga leave benefit. Magbubukas din ang panukalang batas ng scholarship program at non-formal education para sa mga unpaid workers at miyembro ng kanilang pamilya. Atasan din ng Department of Health na bumuo ng healthcare program para sa kanila na ipatutupad sa mga pampublikong ospital at local health center. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat sa Leo Ortega. Bueno, patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Magbabalik po kami pagkalipas po lamang ng inamahalagang paalala. Philippine Standard Time, 27 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa inyo ng MLU. 2 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Sergio Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga malalaki ang mga pangunay natin mga balita, mga detalye at report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Adelaide 23 TV. Samantalang meron tayong special report, yung PCSO na mahagi po ng 500 hygiene kits sa mga kababaihan sa Ilocos Sur. Narito po ang isang special report. Namahagi ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng 500 hygiene kits para sa mga kababaihan ng Santa Catalina, Ilocos Sur bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Isinagawa ang turnover ceremony sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City kung saan pinangunahan ni Attorney Lauro Patiag, Assistant General Manager for Charity Sector ng PCSO. Ang pag-abot ng donasyon na tinanggap naman ni Mayor Eugene Rapanut. Ayon sa PCSO, layunin ng programa na suportahan ang kalusugan at kapakanan ng mga kababaihan at kilalanin ang kanilang mahalagang papel sa pag-unlad ng komunidad. Bahagi ito ng Corporate Social Responsibility Program ng ahensya. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Senyor Balita! Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa. Kaya sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy na kanilang pangangailangan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya ay may kawang gawa. Senyor Balita! 34 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Aprobado na ng House Committee on Ways and Means ang tax provisions ng panukalang bubuwag sa travel tax para po sa mga Pilipinong bumibiyahe sa abroad. At ito'y matapos maghain ng motion si Manila Representative Ernesto Dionisio para aprobahan subject to style ang Section 2 at 3 ng Substitute Bill ng Travel Tax Abolition Bill, kasama na po ang inihaing House Majority Leader ni House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon po kay Marikina City Representative Miro Kimbo, chairman ng committee, narinig na nila at kinikilala ang opinyon ng iba't ibang ahensya pagdating sa mga programang pinopondohan ng travel tax. Gayunman, hindi na niya dapat magpatuloy ang travel tax kung saan nasasakripisyo ang mga Filipino travelers, lalo na ang mga nasa middle class at mga estudyante. Nilinaw naman ni Representative Kimbo na dapat pa rin pondohan ang mga programang maepektuhan sakaling tuluyan ng mabuwag ang travel tax sa pamamagitan ng paglalagay ng alokasyon sa national budget. Senyor Balita! May report tayo sa Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos nakipagpulong kay UN Secretary General Antonio Gutierrez. Alamin natin ang detalye na mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United Nations Secretary General Antonio Guterres sa UN headquarters sa lungsod ng New York. Ito ay pangtalakayin ng iba't ibang issue kabilang na ang kandidatura ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Ang pulong ni Pangulong Marcos at Guterres ay muling nagpapatibay sa matagal ng ugnayan at pagtulungan ng Pilipinas sa pandaigdigang organisasyon. Ang kandidatura ng Pilipinas
para sa isang non-permanent seat sa UN kung saan nagaganapin ang halalan sa June 2026 ay magsisilbing karagdagang pagpapatibay ng matibay na ugnayang ito. At kasama naman ng Pangulo sa nabanggit na event, sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Philippine Permanent Representative to the UN in New York, Ambassador Enrique Manalo, Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, at Acting PCO Secretary Dave Gomez. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totalas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert Perdes. Nagatid sa ating orasan 37 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Jelly Mendez dyan po sa kamera. Joint briefing ikakasa ngayong linggo para alamin ang sitwasyon ng mga OFWs natin dyan po sa Middle East. Alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, senyor, magsasagawa ng joint briefing ngayong linggo ang mga kinaukulang komite para alamin ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Pangunahan ng House Committees on Overseas Workers Affairs at Foreign Affairs ang congressional briefing na layong makakuha ng updated assessment sa kahandaan ng gobyerno na tulungan ang mga OFW sa mga apektadong bansa sakaling kailanganin ng government intervention. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, mahalagang i-monitor ang sitwasyon at tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, lalo't napakaraming Pilipino ang nagtatrabaho sa gitnang silangan. Target ng Kamara na makatanggap ng full briefing sa sitwasyon sa ground, kaya kabilang sa kanilang iimbitahan ang mga kinatawan ng DFA at mga kinatawan ng Department of Migrant Workers o DMW upang alamin ang bilang ng mga Pilipino sa lugar as security conditions at maging ang contingency plans para sa assistance, evacuation o repatriation. Binigyan din ng mga nakababatang Marcos ang kahalagahan ng papel ng OFW sa pagsuporta sa milyong-milyong pamilya at hindi matatawarang kontribusyon. Iginit ni Representative Marcos na dapat handa ang pamahalaan para protektahan ang kanilang kapakanan at tugunan ang pangangailangan ng mga OFW. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Ang tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Nagatid sa ating orasan 39 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinayuhan naman ng Malacanang ang publiko na huwag mag-panic buying sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, may sapat na supply ng fuel at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sinabi ni Jose Castro na bagamat may pagtaas sa presyo ng langis, gagawin naman ito ng mga oil company ng staggered basis. Binalaan din ng Palace official ang mga negosyante maaaring mag-hoard o magtaas ng presyo nang hindi makatarungan dahil posibleng maharap sa kaso at parusa ang sinumang mahuhuling nagsasamantala sa kasalukuyang sitwasyon. Senyor Balita! 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo sa Senado. Ilang senador naghain ng panukalang batas na magkakaloob ng kapangyarihan sa Pangulo para ibaba o isuspindi ang buwis sa produktong petrolyo. Ang detalye ay mula kay Sally Ortega Bueno. Sally. Bukod kay Senator Loren Legarda, naghain din sina Senator Chis Escudero at Kiko Pangilinan ng panukalang batas na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo para suspindihin o tapyasan ang buwis sa mga produktong petrolyo sa bansa. Inihain ni Senator Escudero ang Senate Bill 1938 na nagsusulong ng pagkalooban ng poder ang nakaupong Pangulo para bawasan ang excise tax at value-added tax sa petroleum products oras na ang presyo sa pandaigdigang pamilihan ay umabot na sa threshold. Sa ilalim ng
panukala ni Escudero, maaaring tapyasan ng Pangulo hanggang 50% ang buwis sa produktong petrolyo kapag umabot sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil. Mayroong flexibility clause ang panukala ni Escudero kung saan pinapayagan ng Pangulo na magpatupad ng tax cuts sa langis bago pa man umabot sa price threshold, particular na kapag mayroong matinding aberya sa supply dulot ng geopolitical crisis o force majeure. Pero kailangan muna itong sertipikahan ng Energy Secretary. Inhain naman ni Senator Kiko Pangilinan ang Senate Bill number 1940 sa gitna na rin ng naging anunsyo ng DOE na ngayong linggong ito ay magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng langis. Layunin ng panukala na bigyang otorisasyon ng Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ang fuel excise taxes sa panahon ng global crisis o national emergencies batay sa rekomendasyon na rin ng DBCC at ng DOE. Amyandahan ng panukala ang National Internal Revenue Code kung saan nakasaad na nakadepende sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee at consultation ng Department of Finance ang pagsuspindi sa excise tax sa langis. Binigyan din ni Pangilinan na sa ganitong paraan makakarespondi agad ang pamahalaan mula sa mabigat na epekto sa mga consumer ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Intila Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly. Mula po sa Senado, 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanawagan sa publiko ang ilang grupo ng mga supermarket owner na huwag mag-hoard o mag-panic buying. Ayon po kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua, maaari po magdulot ng mas matinding pagtaas ng presyo ang mga produkto sa panic buying. Agit ni Kua, hindi kailangan sumunod agad ng mga retailer sa mga manufacturer sakaling simulan na nila ang pagtataas ng presyo. Anya, isang estratehiya ang pagpepresyo ng produkto. Senyor Balita! 43 minutos, makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Patrol 17, Jopel Peleño. PNP handa na sa mga ikakasang kilos protesta bukas kasabay po ng unang anibersaryo ng ginawang pagdalo o pagdala kay former President Rodrigo Duterte diyan po sa ICC. Detalye mula kay Jopel Peleño. Jopel? Magpapakalat ng mga tauhan ang PNP upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat kasunod ng unang anibersaryo bukas ng pag-aresto o sinasabing pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Payag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kasunod na rin ito ng mga post sa social media na nananawagan para sa isang malawakang motorcade rally bilang pagpapakita ng suporta kay FPRRD. Babaybayin sa ikinakasang motorcade ang kahabaan ng EDSA patungong Villamor Airbase sa Pasay City. Matatandaan na sa Villamor Airbase isinakay ng private plane si FPRRD para dalhin o ibiyahe sa The Hague at ihatid sa International Criminal Court. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni General Nartates ang pagdideploy ng karagdagang pwersa sa lugar, gayon din sa Davao City na kabilang sa inaasang dadagsain ng mga magsasagawa ng kilos protesta upang ipakita ang kanilang pagkadismaya sa ginawang pagdadala sa dating Pangulo sa ICC. Muli namang ipinaalala ni Nartates sa mga pulis na mariing ipatupad ang maximum tolerance at kumilos ng naaayon sa batas. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Nagatid sa ating orasan, babalik po kami. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang parala. 45 minutes past the hour of 12. 49 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Patrol 38 Gen Patrolya. Nung Mayor ranking sa Quezon City,
hindi batay sa opisyal na crime data ayon po sa QCPD. Alamin natin ang detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Nilinaw ng Quezon City Police District na hindi umano tumpak ang kumalat na ulat na kabilang ang Quezon City sa listahan ng mga pinakadelikadong lungsod sa buong mundo batay sa Nambeo Crime Index. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, nakabatay lamang sa opinion o perception ng mga internet user ang nasabing ranking at hindi sa opisyal na datos ng Philippine National Police. Sa record ng pulisya, bumaba pa nga umano ang bilang ng mga walong focus crime sa lungsod ng mahigit 22%. Mula Enero hanggang Pebrero noong 2025, umabot lamang sa 380 na kaso ng focus crimes ang naitala. Pero sa parehong panahon ngayong 2026, bumaba ito sa 246 na insidente. Kabilang sa mga kasong bumaba ay ang theft at motorcycling carnapping. Tumaas din sa mahigit 81% ang crime solution efficiency ng QCPD na indikasyon ng mas epektibong investigasyon at paglutas ng mga kaso. Tiniyak naman ng QCPD na patuloy nilang paiigtingin ang mga operasyon laban sa kriminalidad at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa nasabing lungsod. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. 51 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro. Laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at litimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee. Senyor Balita! May report si Jun Samson. Napagbentahan ng mga nakumpiskang smuggled cars at na-turnover na po ng BOC sa Bureau of Treasury. Detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, formal nang na-turnover ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang kinita sa auction o public bidding mula sa mga luxury cars na kinumpiska dahil sa kakulangan ng mga kaukulang mga dokumento. Magugunit ang kabilang sa mga nakumpiskang smuggled vehicles ay mga pag-aari ng pamilya Diskaya. Total na 102 million at 468,000 pesos ang nalikom sa auction na tinanggap ng OIC Complaints and Investigation Division na si Attorney Jericho Cardona bilang representative ni Treasurer Sharon Almanza. Sinabi naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang nalikom na pera ay malaking tulong sa kaban ng bayan dahil magagamit ito sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, itinakda naman ang susunod na public auction sa March 17 kung saan ay tatangkain na may benta ang natitira pang 24 na mga smuggled luxury vehicles na pansamantalang nakakustodiya sa BOC. Patrol 34, Jun Samson, Pangkintila, may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jun Samson. Nagkatid sa ating oras ang 54 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula kay Jun, dumako tayo muli sa Senado. Maglikha ng permanenteng task force na magmo-monitor sa supply at presyo ng petrolyo isinusulong ng isang senador. Detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally?
Dapat na lumikha ang Malacanang ng isang permanenteng interagency task force na magmamonitor sa supply at presyo ng petrolyo. Ito nakapaloob sa inihaing resolution ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa kanyang resolution number 335, inirekomenda na gawing kasapi ng task force ang Department of Energy, Department of Justice, Department of Trade and Industry at National Power Corporation. Bukod sa pagtutok sa supply at presyo ng petrolyo, aatasan na nato ng mga ahensya na repasuhin ang kasalukuyang mga programa ukol sa pagbibigay ng fuel subsidy sa piling sektor at agad na bumuo ng polisiya at programa para maibsan ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng langis. Pinabubuo rin ng rekomendasyon ukol sa mga policy na kailangan gawin ng Kongreso o gawa ng Kongreso ng batas para matiyak ang pangmatagalan na seguridad sa supply at presyo ng petrolyo at enerhiya. Isinulong ito ni Gatchalian sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis at pinangangambahan na paghigpit sa supply nito bunsod ng tensyon sa Middle East. Sa resolution, kabilang sa tinukoy ni Gatchalian na kailangang pagtuunan ang pagbibigay ng fuel subsidy. Sa ilalim ng 2026 budget, magbibigay lang ng pantawid pasada o fuel subsidy sa transport sector kapag isang buwan nang umabot at lumampas sa $80 ang presyo ng kada barilis ng petrolyo sa world market. Ibig sabihin na walang agad na tulong na matanggap ang mga kwalipikadong public utility drivers kapag biglang naging mataas ang presyo ng langis. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Sally Ortega Bueno. Samantala mula kay Sally, balikan natin si Jopel Pelenio. Deployment ng mga tauhan para sa kaligtasan ng mga biyahero ngayong summer vacation, sisimulan na po ng PNP. Detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel? Nakatakda ng magpakalat ang PNP ng mga tauhan at resources para tiyakin ang kaligtasan ng publiko ngayong summer vacation. Ginawa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pahayag kasunod ng inilunsad na Ligtas Sumbak 2026 na isang nationwide security operation mula March 29 hanggang May 31, 2026. Layo nito ani General Nartates na siguruhin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng lahat ngayong bakasyon at Semana Santa. Payag ng PNP Chief na kabilang sa kanilang tututukan ang mga pangunahing kalsada, tourist destinations, transport hubs at mga matataong lugar. Sakop din ng nationwide security operation ang mga major holidays gaya ng Philippine Veterans Week, Semana Santa, Flores de Mayo, Araw ng Kagitingan at Labor Day. Magdideploy naman ang Highway Patrol Group ng mga road safety marshals sa mga pangunahing kalsada at mag-iinspeksyon sa mga bus terminal. Kasama din dito ang pagtatatag ng Motorist Assistance Centers at Police Assistance Desk. Gayon din ang pagpapaigting ng cyber patrolling ng PNP Anti-Cybercrime Group kontra online travel scams. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Okay, dumako tayo sa mga shipping companies dahil kailangan daw muna mag-abiso bago magpatupad ng taas sigil sa barko. Ang detalye ni Jun Samson. Jun? Pinaalalahanan o binalaan ng Maritime Industry Authority ang lahat ng shipping companies na dapat ay sundin ang inilatag na patakaran bago magpatupad ng dagdag singil sa pamasahe at kargamento sa mga barko. Sinabi ni Marina Spokesman Director Luisito de los Santos na obligasyon ng mga shipping companies na magpasa muna ng abiso sa kanilang tanggapan bago ang fare hike. Iginiit ni De Los Santos na kahit deregulated ang transportasyon sa karagatan sa bansa, pero dapat magkaroon muna ng 14 days notice sa mga kumpanya bago magpatupad ng taas singil sa pamasahe. Kaugnay niya na binabantayan ng Marina ang anumang price adjustment sa mga shipping companies upang matiyak na patas ang kompetisyon at hindi maabuso ang mga pasahero. Sa ngayon ay tanggap ng Marina ang hirit na 17 hanggang 20% na dagdag singil sa pamasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero binalaan nila ang mga kumpanya na lalagpas ay tinakdang dagdag singil na maaari silang managot sa batas batay Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita!
Maraming salamat din, Samson. At yan po ang hudyat ng ating pansamantalang pag-atid sa inyo ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Ika nga ay ngayon po ay nasa ika-20 tayo na nasa ika-10 tayo ng buwan ng Marso. Ayan. Susunod po ang Tulay Pilipino. Kasama po sina Tony Rose Gaida at Angelo Baño. At siyempre, bago tayo tuluyang magpaalam, meron ba tayong patama quote? Wala na. At siyempre, si Senyor Pacheco minsan pang nagsasabi kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.